yung reputable. Oo, tama. Mahirap tama. mahirap pag gumuho di ba? Oo. Si Deo Jeronimo, yung mga senador, tigil muna kayo ha. Lalo ka na Caldero. Sinong Caldero ang tinutukoy ni ni Deo Jeronimo? Vian Avellanosa, a blessed Thursday, magandang umaga po sa inyo, Go partner. Si Vic Lima daw, bibigyan ka ng wall clock. Yan. O bakit ka mo? Di ba nag-uusap tayo dun sa ipinamana na relos? O ako na lang, partner, yung sa Manila City Hall. Sobrang laki. Partner, balikan natin yung Sino ba usapan ito? natin sa pamana ha. Dahil nandiyan na sa linya, ibising mama ito. Sige. Senator Raffy Tulfo, Uy. miyembro po ng Senate Majority Bloc at chairman ng Senate Committee on Public Services. Magandang umaga po sa inyo, Senator Raffy. Good morning. Magandang umaga po sa inyo, Ma'am Doris, Sir Alvin. Good morning po. Good morning Good morning po. Makikibalita lang po kami, kasi nabanggit ninyo na parang may gap. May gap itong testimonya nung 12 bagman. Paanong gap ang sinasabi ninyo, Senator Raffy? Napakagandang katanungan yan. Unang-una po, gusto kong iklaro sa lahat na tama yung sinabi ng commandant ng Philippine Marines, huwag silang tawagin ng mga ex-Marines kasi number one, sa 18 sa kanila, 12 doon ay mga nasibak. Opo. Again, nasibak sa servisyo, dishonorable discharge. Bakit ka mo? Kasi kasama na doon yung nag-absence without leave. Oo. Okay? And then, pangalawa, yung po sa 12, discharge din ng okay lang, nag-retire. Tapos meron isang ex-marine, tapos meron isang reservist. Opo. Now, ang malaking tanong, sila ba nung pumasok kay Saldico ay nasa serbisyo pa o wala na? Wala na po sa serbisyo. Ex na po sila nung pumasok kay Saldico. Tapos, isa pa pong gusto ko ipunto na itinawag sila ni Sen. Loren na mga bayani. Why? Hindi po sila mga bayani. Bakit kanyo? Unang-una, sila po ay umamin na sila ay naging kargador o delivery boy na mga mali-malitang pera sa mga kung sino-sino mga personalidad. Okay? Na alam nila yun ay para sa kickback. So why would you call those people bayani na inamin nila ay sangkot sila sa kalokohan? Tapos, isa pa pong napakaganda ding point, ginawa nila yon dahil meron daw pong suhol na 5 milyong piso kada isa sa kanila. Unfortunately, sila po'y nabukulan. 375 lang po ata ang na-release so far. Kaya siguro napabago-bago ang kanilang statement. And then, kahapon po sa hearing, nagbigay ng kanyang testimonya si Director Matibag ng NBI. Out of those 18, 5 lang po ang pumayag na magbigay ng individual affidavit. Napaka-importante po yun na dapat individual kasi po, pag 18 sila sabay-sabay, hindi natin malaman kung alin ba talaga doon ang totoo. Alin ba yung mga participation about isa. Doon sa po sa 5 na nga lang sila, paiba-iba pa pong statement. Iba-iba pa. Opo, hindi po nila nasasabi na, yes, nakita ko yan, yes, kausap ko si taong dinilibehan ko, wala, puro nagtuturoan sila. Halimbawa, si Juan, kasi sa kanyang affidavit, sabi niya, kasi sinabi ni Pedro, tapos sabi ni Pedro, kasi sabi ni Mario. Wala talagang definite na nakapagsabi na nandoon siya, nakita niya, personal and so forth and so on. Wala pong ganun. Kaya ang sinabi po ni Director Matibag, out of doon sa 5 na nagbigay ng testimonya, 10% lang po. Bakit 10%? Kasi nga po, paiba-iba at isa pa po, ang tawa nung sinabi ni Matibag, 10% lamang. Dahil yun po, sinabi nila, okay, kami po ay ex-marine. Kami po ay nakatira sa ganitong lugar. Ako po si ganito. Ito po yung edad ko. Yun lang po ang tama. Kaya 10% tama. Oo. Diba? Ano ibig sabihin, Senator? Parang ang sumat total, ang sinasabi ninyo, parang imbento ang sinasabi nitong 18 ito? Well, yes. Karamihan po talaga imbento. Siguro po dahil may consideration ng 5 million pesos. Kung matatandaan niyo po, meron sila mga niretak. Una, sinabi nila si Congresswoman Laila de Lima na nabigyan ng maleta. At that time, nung binanggit nilang araw na bigyan maleta, nasa kulungan pa si Congressman Laila de Lima. Tapos isa pa, sabi nila si Loren Legarda, nabigyan daw ng maleta. Nung tinawag silang bayani, winido na nila. Si Mark Villar, sabi nila meron, pero wala pala doon. Ano ba talaga, kuya? Diba? Yun po yung tanong. Marami silang inconsistencies, pati yung mga pari, sabi, nagbigay doon ng maleta sa pari na palibasi binabatikos ang kabila. O binabatikos, itong pari, palaging bumabatikos sa gobyerno noong panahon.
So sinabi na bigyan daw po ng maleta sa may Mindanao Avenue yung simbahan, doon diniliver. Wala naman pong simbahan doon sa Mindanao Avenue. Meron pa sinabing money exchange somewhere in Makati ata yun. Doon daw po din nagkaroon ng palitan ng dolyar to pesos. Wala naman pong ganong money exchange center doon sa lugar na binanggit nila. Ang dami pong inconsistencies. Opo. So, Senator, kung marami pong ganyan na iba-iba, maraming inconsistencies, bakit pa po tayo nag-aaksaya ng panahon? Iyon nga po, bakit nag-aaksaya ng panahon? Meron pong agenda. Meron po talaga silang plano. At kung ano yung plano, kasama na po talaga yung sinasabi nga po ni Director Matibag, baka destabilization. Distab na naman. Pero, partner, di ba ikaw ba nagsulat nito or narinig natin yung sinabi ni Alan Peter Cayetano? Ano reaction nyo lang, Sen? Kung hindi ka raw lang tulfo, ipapatulfo ka niya. Ayun, yung isang linggo pa yun. Isang linggo? Sabi ni Cayetano, kung hindi lang kayo tulfo, isusumbong ko kayo kay tulfo eh. Nakakaawa nga po. Dati galit na galit po ako dyan. Ngayon medyo naawa na po ako dahil kahit pa paano, naging friend ko rin siya. Kahit pa paano, senador pa rin siya. Siya na po mismo nagmamakaawa ngayon kay Sen Win, ang aming acting SP, na kung pwede, join daw yung maging signatory sa mga cheque, sa mga voucher dyan sa Senado. Sabi ni Win, hindi pwede. Ako yung recognized ng gobyerno, ng executive, sa kanang HOR. So akong legit, akong pwedeng pumirma lamang at hindi ka pwedeng sumama. So ngayon, para malungkot at nakayuko ata, lumabas ng Senate si Cayetano nung malaman niya na gano'n nga palang gusto mangyari ni Win. Opo. Bakit meron kayang pagkakataon, Sen, na ikaw ang pumagitna? Ikaw ang magbigay na lang ng advice na mga kasama? Kasama talaga, no? Ito na lang ang gawin natin. Magpakumbaba yung isa, wag na tayong maglabo-labo dito, nang maging maayos yung trabaho natin. Palagay mo that would work? Alam mo, Ma'am Doris, napakaganda po yung sinabi niyo. In an ideal world, tama po yan. Yan po dapat. Kaso hindi po. Abnormal po ito mundo na inikutan natin ngayon ng Senado dahil meron talaga mga nagmamatigas. Kahit natalo na, hindi po matanggap yung pagkatalo. Gumagawa ng lahat para manggulo. Kaya nga po, no can do. Much that I want to, but hindi ko po kayang gawin yun. Baka mapahiya ako, baka mag-init ang ulo ko, baka lalong makadagdag na ako sa nangyaring kaguluhan dyan dahil kapag ako ininsulto at kung ano nung ginawa sa akin, siyempre papalag tayo. Opo. Ngayon, Opo. naintindihan natin Ngayon, Senator, paano kaya mariresolba yung issue sa ngalan na lang po ng tao kasi nakakahiya po sa tao sa totoo lang may problema sa Mindanao pero nagbabangayan yung Senado natin baka hindi makausad at makagawa ng kanilang trabaho. Paano ba natin ireresolba itong problema? Yun nga po sa ngayon, nakikita ko po wala there's no light yet at the end of the tunnel, ika nga. Kasi pakapalan po ng mukha Yun po yung sitwasyon ngayon. Maliban na lang po kung makakahanap po tayo ng itak na napakatulis na kapag tinaga mo sa mukha, tatalab. Sa ngayon po kasi lahat ng klaseng itak meron dyan. O palakol, pag hinampas mo sa mukha nito isang tao, yung palakol pa at yung itak ang mababali sa sobrang kapal. Tawa kami ng tawa ni Bigornia to. Kawawa naman yung ganun palakol. kakapal ang mukha. Kawawa ang palakol at Kawawa itak. po. Kahit na ng pinakamatulis na samurai dyan, galing pa sa import mo galing sa Japan, panahon pa ng samurai era. Kunin po yung gold pa na samurai, hinampas mo sa mukha nitong isang tao, yung kawawa naman po yung samurai, mababali. Diba? Joseph. Pati yung mga palakol, pinakamagandang palakol dyan. Pati nga yung naman tayo, pamputol nung mga troso. Pag yun. Grabe ka, Joseph. Ano ba yung tawag nun? Yung... Chainsaw. 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 Kumuha po kayo. Pinakamatibay na chainsaw yan. Pag ginano mo sa buka ng isang taong yan, naku yung chainsaw, mababali po talaga. Maniwala kayo sa atin. Susumaryo. Isa nga po, kahit na yung kidlat. Alam mo, kumidlat, tinaman yung mukha niya. Naku yung kidlat, babounce back. Babalik sa langit. Ganun katindi Kamukat-mukat pa niyan. Nagpapatalan po ako kasi kawawa naman po yung taong bayan. Sa totoo lang, lalo pat meron tayong bagong kinakaharap na problema ngayon. Ang focus dapat ay ang Mindanao at ang nangyaring kalamidad sa kanila. Pero baka kamukat-mukat mo, yung chainsaw, kasuhan itong tao na to. Opo.
Senator, Opo, sir. Opo, pinaparegards sir. nagpaparegards sa'yo si Willie Delgado Jr. Sabi niya, pakikamusta mo ko kay Sen. Rafi. Matagal-tagal Ay. din kami nagkasama sa RMN at sa Opo, TV5. Si Oo. Willie. Sige, minsan pag mag-coffee po kami, pakisabi po Hindi, sa kanya. minsan dumaan ka naman dito sa amin sa Oo, studio. dito na lang Oo, muna. diba? Sige po. Oo, Minsan one of po, these pag days. kabakante. Pag nabakante. Nabanggit niyo po yung earthquake nga pala kanina, yung Oo. sa Jensen, at tayo po ay ilang beses ko na dinasal yan at tayo po ay gagawa rin po ng mga hakbang na para po makapagpaabot ng tulong dyan ang aking tanggapan. Isa pa po na gusto kong ipaalam sa lahat, kaya nga po dapat maggawa ng inspeksyon ang ating mga kinukulan tungkol sa mga buildings na construct, kung tama ba ang pagka-construct, kung tama ba ang materials na ginawa, ang mga nilagay. Kasi take note, yung nangyari po sa Pampanga, wala pang earthquake yung gumuho na. Kaya Paano po nga. kaya kung palayo lang yan po yung nangyari dito? Oo, Naku oo, po, oo. delikado. Baka maraming mga building gumuwag sana. Kaya ngayon pa lamang sana ating mga kinukulan umaksyon na mag-inspeksyon lalo po sa mga ospital at sa mga paaralan. Tama. To make sure na Oo. yan ay it will stand as strong as 7 something na earthquake. Di ba? Oo. Tapos dapat ngayon pa lamang gumagawa na sila mga reinforcement sa Opo. mga buildings na tingin nila medyo luma na. Pero Sen, marami na po mga pulisiya na ganyan. Matagal na po yan eh. Kaya lang, time and again, makikita lang yan, mapapansin lang kapag nagkaroon ng kalamidad. Alam na po natin ang dahilan, alam na Senator, kung bakit nakakapasa, bakit nagkakaroon ng permit. Magkano ako riyan? How much? Sa tanong, sa halagang magkano? Yun nga Opo. po. Because of corruption. Yun po yun eh. At saka tayo po, yung mga nasa gobyerno natin, hindi naman po lahat, karamihan ay reactive as opposed to dapat proactive. Kung may nangyari, tama po kayo, Ma'am Doris, pag may nangyari na saka pala sila uma-action, nag-iimbestiga. Pero bago mangyari insidente, hindi sila nag-iimbestiga. Pero po tayo, kung matatanda niya po, tayo po, palagi po tayo nag-i-inspect. Nung ako po ay dole pa na chairman, nag-inspect po sa mga factory to make sure na tama po yung ginagamit nilang labor standard codes para sa mga empleyado, etc. Ganun po dapat. Kaya nga po. Senator, babalik ako sa politika. Isa lang, bago ka Okay, namin bitawan. Ang sabi kasi ni Senator Alan Peter Cayetano, dalawa daw yung Senado. Senate of the Philippines and Senate of Malacanang. Pinatutungkulan po yung grupo ninyo. Payag ba kayo doon na ang Senado ay kontrolado ng Malacanang? Dinidiktahan daw ng Malacanang? Sir Alvin, maling-mali po yung sinabi ni Alan Peter Cayetano. Number one, kami po ay nag-take over by virtue of yung tinatawag po na jurisprudence. Alam naman po natin, Supreme Court 1949, Avellino versus Cuenco. Marami po. Tapos marami pa pong president after that. Yung kay Drilon, May 5, 2015, na nagkaroon ng quorum dahil sa 12 na members present. And then, on top of that, marami po mga dean, mga professor, sa iba't ibang university ng law, IBP. at saka yung mga ex-justices, IBP, Oo. na pumapanig po sa amin na kami pong legit. Tapos pang-apat po, recognize po kami ng executive. Pang-5 po, recognize kami ng House of Representatives. So, nasa amin po lahat ng side. Now, kaninong side po si Alan? Siya po ang Senate of the DDS of the people. Paano Pakiulit yun? Naputol, po. Senator Rafi, paano yun? Senate of the DDS po siya. Okay. So kung akusasyon Senado yun. siya po. Senado po sila ng DDS. Kami po ang tunay na Senado ng Republika ng Pilipinas. Ayan. Ayun, oo. So, kanya-kanya. Feeling ko naman hindi papayag si Tulfo, yung dalawang Tulfo, o di kaya si Gatchalian, na magpadikta sa sa gusto ng Malacanang. Ay, oo. Kasi ang Senado, bastion yan ng independence, partner. Hindi ba, Senator Rafi? Opo, tama po kayo dyan, Sir Alvin, Ma'am Doris. Never po talaga kami nagpadikta sa Malacanang. Never. At hindi po mangyari yan. Siguro sila po nagpapadikta sa DDS. Kaya takot na takot sila kung ano, lahat ng kilos nila. Depende kung ano po yung maniubra ng mga trolls nila sa DDS. Doon po sila sumusunod. Doon sila. Yun po at ang kumukumpas sa kanila. Tingnan niyo po. Lahat po ng mga post ko sa social media, kahit na
kahit na napakaganda po yung mga accomplishment ko, achievements po na ipopost ko po sa social media, Oo. nandun agad yung mga trolls ng DDS. Nandun po yung nangaasar, hindi ko naman po pinapansin. Ito po base po sa sinasabi ng aking mga taga-coms. Kasi ako po, hindi naman ako nagbabasa na at nanonood sa social media dahil alam ko naman po mangyari. Puro naman mga pang-asa dyan. So sinasabi po sa akin ng coms, Sir, sabi, lahat ng post natin, puro na lang kantsaw at puro mga kabastusan at basura. Sabi ko, anong desisyon nyo? Wala sir, wag mo na lang panoorin, wag mo na lang basahin. So, gano'n na nangyari. Dead Hindi na ako Makels na nagbabasa. lang. Dead Opo. Makels. Kasi Opo. mukhang may campaign laban sa inyo ang mga DDS Na Bakit parang kamo? unfollow. Bakit ka mo? Unfollow yung mga Tulfo. I don't know kung anong reaksyon ni Senator dyan. Oo. Hindi lang po ako, pati si Erwin, pati lahat po kami na 11, talagang tinitira ngayon po ng DDS. Lahat po ng kumukontra doon sa side ng grupo ni Alan Peter, binabanata talaga kami. Alam niyo naman po yung troll siguro, di po ba? Oo. At hindi po ako galit sa mga troll ha. Totoo po yan, from my heart. Hindi po Oo. ako galit sa mga troll dahil naghahanap buhay lamang po sila. Kasi nga po, kung tinanggal mo sa kanila yung pagiging troll, ano pa po ipapakain nila sa kanilang pamilya, di ba? Pagbabayad ng kanilang rent at bills. So, trabaho lamang, walang personalan. So, I don't have anything against them, truly. Opo, Kasi opo. naghanap buhay lang sila. Oh. Sen, hindi kaya ang dahilan kung Kaya bakit... naghanap buhay na baloktot, pero okay na rin kaysa magnakaw. Ayun, Kaysa tama. magnakaw. May tama Diba? naman. May tama Opo. ka doon, Sen. Di ba, Nicole? Pero yung meron kayang katotohanan yung sinasabi ng ilang mga kaibigan kong marites na kaya ka tinatarget ng mga ganitong klaseng negative, pati na rin yung kapatid mo na si Sen Erwin, ay dahil paunti-unti ay kayo ay pumapantay na doon sa isang nagdeklara na siya ay tatakbo. For Samantalang kayo... 2028 elections. Oo, for 2028. Samantalang kayo, nagdeklara naman po yung magkapatid, ayaw namin. Yan nga po, Ma'am Doris, Sir Alvin in fact, 2 years ago pa, meron po lumabas na survey na lamang ako, pumapantay ako, o mababa ako ng konti lang kay BP Sara. Doon po nag-umpisa yung mga trolls against me. Nung hindi pa po lumabas yung mga survey na yan, wala po nagtutroll sa akin. Maging kay Erwin ngayon, recently, nung gumaganda yung survey ni Erwin. Kaya nga po, sinasabi ko palagi namin ni Erwin na sa mga survey companies na huwag niyo na po kami idamay sa mga survey yan because we're not interested. So yung ibang tao na lang na sa tingin nyo na talagang may balak tumakbo. Nandiyan naman si Sen Risa, nandiyan si Sen Bam, nandiyan si Ma'am Lenny o Mayor Lenny. Ang dami po ma-interesado. Nandiyan po si Mayor Magalong, nandiyan po sino pa, Senator Trillanes. There's so many of them who are willing. So sila ilagay sa survey, wag po kami. Nandiyan pa si Secretary John Vic Remulla Oo. na Hindi, pwede pero- naman din maging pambato ng Malacanang. Pero Sino Sen, pa ba dyan? bakit ayaw po ninyo? Naku sir, sakit sa ulo lamang po yan. I'm very happy and contented dito po sa Senado na marami po akong nagagawa. Marami po ako na ipapasang batas. Marami pong mga lumalapit sa akin, nagtitiwala sa akin na nabibigyan ko solusyon yung kanilang mga problema. Nais ko pala i-take this opportunity na sinabi ni Pulong na ako raw ay pang-away-asawa lang daw mga ginagawa kong pagsusolve na problema. Para sa impormasyon ni Pulong at ng mga taga Davao, marami na po ako manasolve ng mga problema sa Davao na imbis na lumapit po sa kanila, pupunta po all the way from Davao, bumibiyahe po sa RTIA Action Center dito po sa Mandaluyong at nabibigyan ko ng solusyon. At kung titingnan po ni Pulong at lahat ng mga nagsasabing pang-asawa lang ang susolve ko ng problema, may resibo po yan sa YouTube by the thousands and hundreds of thousands every day, iba't ibang klaseng problema. Particular po sa labor. Ang dami ko na po na problema sa labor. By the hundreds pupunta po dyan, nasusolve ko po after a day or two na ibibigay po sa kanilang mga sweldo. Yung mga community problem na 10, 15 years na hindi na susolve yung kanilang kalsada, yung may mga problema dyan sa mga basura, nasusolve ko po. Opo. Meron pa kuminsan dyan yung mga barko na na-stuck na sa isang lawa na nagkakaroon ng polusyon, kung sino-sino nilapitan ng mga tao doon sa komunidad, hindi po nasusolve ng ating gobyerno. Nung ako po nilapitan, in less than a week, nasolve ko po. Ganun po tayo umaksyon. Kaya nga po, the Opo. information of Pulong, ang dami ko pong nasolve, Pulong. Pumunta ka na lang doon sa action center ko, makita mo hundreds and hundreds every day nagtitiwala sa akin. Sa iyo, meron ba? And every day, tingnan mo po sa YouTube channel ko, makikita mo dyan, may resibo ako na nasusolve ko, hindi lamang po away-asawa, kundi problema po ng lahat from all walks of life. Maging po yung mga tinatawag na elitista, pumupunta po sa akin na hindi nila masolve. From
From up to bottom, lumalapit po sa atin yan at nabibigyan po solusyon at hindi naman po ako nagsasalita dahil gusto ko lang magsalita. Yan po may resibo, yan po ay nasa YouTube channel ko po. Kaya nga inabot tayo ng ganito kataas na subscription na 30 million because nagtitiwala sila sa atin. Yun na po yun. And then may mic. Ay, pahabol na lang, Sen. So, Yes, ma'am. ano ang pwedeng magpapalit ng isipan mo para tumakbo? Wala po talaga. Wala po talaga. Mm. Happy na po ako sa pagiging senador. Maganda po yung nagagawa ng aking tanggapan sa Senado. Marami po tayo nagagawang trabaho. Bakit pa po ako pupunta sa much higher office na yan po sakit sa ulo lamang at tayo po ay agad tatanda. Sabi ko nga po at ng wife ko, halos lahat ng presidente, pag retire nila, it's either sila po ay nagkakasakit o nakukulong at kung ano pang problema dumarating sa kanila, wag na lang. Ako po, mag-re-electionist na ako. After that isang term, mag-retire na po ako. Malakas-lakas pa po ako, mayawa ng Panginoon. Makakapag-travel pa po tayo at makapaggawa ng mga trabaho sa farm. Yun lang po talaga aking munting balak, plano at ambisyon. Okay. Sen, may yung mga empleyado daw ng Senate, may problema sa sahod. May nag-uwi daw ng records ng lahat ng empleyado kaya hindi makasahod. I know, mukhang kay Senator Sherwin ito. Pero tanungin ka na rin namin yung pasahod ng mga empleyado sa Senado dahil sa impasse dyan sa ganyan. chamber ninyo. Oo. Yan po, hindi masyado ako sure tungkol dyan. Pero what I'm sure about is si acting SP Win lamang po ang nabigyan ng otoridad, ng executive at ng HOR na para magpirma ng mga cheque, ng mga voucher at yung pirma lamang po ni SP, acting SP Sherwin ang iono ng Land Bank at lahat ng mga bangko na under sa gobyerno ang iono lamang yung signature ni SP Win, acting SP Win. Sige po, hanggang dyan muna, Senator Raffy, yung pangako mo, paminsan, baka one of these days makadaan po kayo sa studio, ha? Titimplahan daw sige po. kayo ni Alvin ng kape. Masarap po magtimpla ito ng kape. Thank you, Sige Sen. po, minsan daan po ako dyan. Salamat Mabuhay po kayo, mabuhay ka. Thank you. Si Mabuhay po Senator at Raffy mag-ingat Tulfo, kayo. miyembro po ng Senate Majority Bloc at chairman po ng Senate Committee on Public Services. Tama siya, partner. Huwag mo siyang ilagay sa mga medyo tensyon na kasi hindi niya mapipigilan yung bunganga niya. Talagang magsasalita yan, partner. Correct. Oo. Yung kapatid niya, nagsalita na nga na kukwelyo ang Kumbaga atapang. kahit noon pa. Tapos magsusori kasi siyempre bugso ng damdamin. Nagsorry si Senator Erwin, di ba? Oo. Pero hindi mo rin naman mapipigilan kasi yung tawag na, sabi mo, bugso ng damdamin. Yeah. At saka yung talagang out of frustration. Yeah. Diba? Kaya nasasabi nila yung mga ganon. Hoy, sabi ni Sir Rachi Camille, dapat inintay daw natin na maging yellow yung mangga. Naku, wala na. Sinintensya na po. Gusto na Nasa po tiyan nilang na lang. kainin. Nasa tiyan na po Nasa tiyan na lang po yellow. Magandang umaga, Jing Subido. Jerry Diaz, magandang umaga. Vian Avellanosa, si Ann Bustamante, nabati na natin. Si Ma'am Corito, pinapabati si Dave Kua. Happy birthday. Naku, nandyan na yung aso. Alfred Estilan, magandang umaga sa'yo. Wala ako